Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Hello tayo, magandang araw po. Ngayon tapos na pong eleksyon. Handa na rin po ba kayo sa impeachment ni VP Sara Duterte? Sa totoo lang, mga guys, saan dinala ni Sara Lustay ang pera na 1.25 sa isang linggo lang? Saan? Harapin niya to. Magsalita siya ng totoo kung saan niya tinangay. Mga ka-viewers, maraming salamat po. Nawa, malusutan niya yan. Malikot pala. Kapag hindi mo pera, huwag mong pakikialaman yan. Pera ng taong bahay yan. Yan lang po mga ka-viewers. Salamat po. God bless po sa lahat. Sir, magandang araw po. Ngayon tapos na pong eleksyon. Handa na ba kayo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Nakahanda na kami sa impeachment ni VP Sara Duterte para malaman na din namin kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan at hindi siya dapat matakot sa impeachment kung wala siyang kasalanan. Magandang araw po. Ay tanong lang po ako sa inyo. Ngayon po tapos na po ang halalan. Handa na rin po ba kayo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na maumpisahan na ito para malaman na rin ito ng taong bayan? Oo, matagal na namin hinihintayan para malaman natin ang katotohanan kung ano ang talagang nangyari sa pera ng bayan. At hindi siya sumasagot doon sa investigasyon. Ngayon, para malaman natin, kailangan imbestigahan na sa Senado. Pero sa tingin niyo po, Nay, meron po ba talaga ginawang mali ito si VP Sara Duterte? Oo, kasi kung wala siyang nagawang mali o hindi mali ang ganyang ginawa, madali niyang masasagot yun. Isa lang naman ang tanong saan niya dinala? O ba't hindi niya maipaliwanag? Ayan, maraming salamat, Nay. Thank you po sa komento niyo po. Sir, magandang gabi po. Ngayon tapos na po ang eleksyon. Handa na po ba kayo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte para malaman na rin ito? Nakahanda na kami sa impeachment ni VP Sara Duterte para malaman na rin namin kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan at hindi siya dapat matakot kung wala siyang kasalanan. Kasi pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Dapat lang magpaliwanag siya. Alam nyo, yung pera na ginastos po ng ating VP Sara ay kailangan po talaga malaman ng taong bayan kung saan po napunta yung pera ng DepEd, no? Napakabilis lang po nawala. At ang sabi naman po nila ay nandiyan naman daw sa resibo, pinakita yung resibo kung ano-ano naman po ang lumalabas. Kaya po gusto po natin malaman yung mga tinatawag ng piatos-piatos nandyan at saka yung Mary Grace na yan. Wala po tayong wala po tayong alam dyan kasi ang alam natin yung mga pangalan na yan ay galing po sa mga tindahan yan. Pangalan ng tindahan. Kaya gusto po natin malaman na ganun po ang mangyayari. Alamin po natin kung saan po napunta ang pera. Kaya Inday Sara, humanda ka na. No? Ngayon tapos na ang eleksyon. Handa ka ba sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ano ang masasabi mo dito? Pabor ka ba dito na umpisa na at matuloy na itong impeachment sa kanya? Tuloy ang impeachment trial sa kanya upang malaman ng taong bayan ang kasagutan kung saan niya dinala ang pondo ng taong bayan na ginamit niya. At kung ito ba ay ginamit niya sa pansarili o sa kung ano paman. Ako po'y naniniwala na dapat ituloy ang impeachment para maliwanagan ang mga taong bayan. At ngayon po, tapos na po ang eleksyon. Ngayon ay payag po ba kayo na ma-impeach si Inday Sara Duterte? Siyempre, kailangan din. Kasi yung ginawa niya na sa pundo ng DepEd hindi basta-basta yung pera ng taong bayan yun. Kaya ipaglaban din niya sarili niya sa husgado. Kailangan nasa due process tayo ngayon. Yung inaano nila na paano yan, 3 lang ang lumabas, tuloy ang impeachment. Kaya yun, hintayin natin ang husga ng ang mga sa impeachment.
Sa Congress, nag-aabang na sila. Oo, lalo na lumabas si Joel Chua. Tama. Pag-asa ng Maynila. Okay, taga Maynila po kayo, no? Oo. Siyempre naman ay napakabait ni Joel Chua, ang ating congressman, no? Binoto ko talaga yan. Okay. Maraming salamat, sir. Okay, Okay, bye. Oo, handa. Kung matutuloy. Dahil syempre, hindi natin alam. Dahil pumasok sa alyansa, 5 to 6 ba? Tapos, may dalawang Pinklawan. Tapos, the rest, may 3 PDP, no? Syempre, handa tayo, no? Kasi hindi ka naman dapat matakot sa impeachment. Dahil, yun nga yung parang trial, para maabsuelto mo yung sarili mo kung wala ka talagang kasalanan. Kasi bakit ka matatakot na tanungin kung wala ka namang kasalanan, di ba? So, meaning, yan ang tamang paraan para malaman ng tao na ikaw ay malinis, di ba? Yung impeachment na yan. Hindi naman ibig sabihin at ikaw ay na-impeach ay guilty ka na kaagad. So, para sa akin dapat matuloy ang impeachment, no? Ready naman tayo. Gusto ka natin na mapanood sa national TV para malaman ng lahat ng tao, di ba? So, para sa akin, pabor ako diyan na ready na matanong si Vice President Inday Sara about dun sa mga tinatanong sa kanya, no? Okay ako diyan, pabor ako diyan. Po ako sa inyo. Yes po. Si Sara Duterte po, panay po ang banat kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga kongresista. Panay ang banat nito na paninira sa ating Pangulo at sa mga kongresista. Pero si VP Sara Duterte, hindi niya man lang masagot-sagot ang mga isinampang kaso sa kanya, katulad ng mga confidential fund. Hanggang ngayon hindi niya sinasagot. So, ma'am, ano ang masasabi niyo doon na panay banat sa ating Pangulo at saka mga kongresista na siya mismo ang mga ginastos niya na confidential fund ay hindi niya maipaliwanag? Siguro po para po sa akin, di ba po nung panahon ng kampanyahan, magkasama po sila sa isang team, kumbaga po parang magkasagpi po sila. Opo. Tapos ngayon na yung, di ba dati po sabi lalaban siya ng presidente tapos naging vice president na lang. Sana dapat suportahan na lang niya ang ating presidente at saka yung naging desisyon niya paglaban sa pagiging vice president at saka yung pagkaupo niya ngayon, sana yun na lang yung pagbutihin niya, yung mga programa niya para sa kanyang nasasakupan bilang vice presidente, tungkulin niya, gawin na lang niya. Sana wag niyang kalabanin ng presidente dahil lalong hindi uunlad kapag yung dalawang nakaupo magkalaban. Kailangan iisa yung kanilang mindset, diba? Yes. Opo. At saka siyempre ang pangako nila sa taong bayan, yun dapat ang panindigan nila kasi Kaya nga po. ginagawa nila dapat ito para sa taong bayan, hindi para magsiraan. Kasi po pag ganun po na siraan yung mga nakaupo o yung mga kumakandidato, parang makikita ng tao, karapat dapat ko ba na iboto to? Parang hindi ko iboboto to, na sinisiraan niya yung kapwa niya kalaban or na lumalaban din na kandidato. Sa halip na iunlad na lang niya yung sarili niya or paano niya palalakasin yung sarili niya sa tao para iboto siya. Hello ma'am, may tanong ako. Bakit po si VP Sara po, panay ang banat niya kay BBM, mga kongresista, sa mga akusasyon niya kay BBM, pero siya na may matibay na ebidensya ay hindi man lang siya sumasagot sa mga akusasyon sa kanya na may matibay na ebidensya? Anong masasabi niyo doon? Kaya nga po, di ba, diyan natin makikita ang presidente natin na kahit anong batikos sa kanya, talagang nanalik pa rin sa Panginoon. Hindi siya marunong lumaban kasi may hustisya. At saka Diyos na ang bahala. Yan ang lagi niyang inaano, di ba? Kahit may ebidensya siya o ano, hindi niya pwedeng ilabas pa. Kasi diyan nga makikita ang presidente na nakapabait, makatao, makaano talaga. Kahit yan yung sinasabi nila, mag-ama na yan, talagang hindi talaga ano yan sila. Yun lang ang masasabi ko. Dahil wala tayong makuha kay presidente na kung ano-anong mga masasamang salita. So ano pong masasabi mo kay VP Sara Duterte na hindi niya pa sinasagot ang mga akusasyon sa kanya tulad ng mga confidential fund? Yun na nga, kailangan talaga niyang sagutin ang lahat at pananagutan niya lahat ng mga ginawa niya.